Ilang oras na lang bago magsimula ang isa sa pinakakapanapanabik na laban sa huling araw ng group stage ng World Cup, 2026. Dumiretso na tayo sa mga oras ng laro. Sa Espanya, ang laban ay gaganapin ng alas 10 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 9 ng gabi. Sa Ecuador, nakaabang ang buong bansa sa alas 3 at magsisimula ang laro ng alas 3 ng hapon. Sa Alemanya, magsisimula ang laban ng alas 10 ng gabi. Sa Mexico, sisimulan ang laro ng alas 2 ng hapon ayon sa oras ng gitnang bahagi ng bansa. Sa Estados Unidos, dahil gaganapin ang laban sa New York, New Jersey Stadium, magsisimula ito ng alas 4 ng hapon sa Silangang Baybayin. Sa gitnang zona, magsisimula ito ng alas 3 ng hapon. Sa Mountain Zone, magsisimula ito ng alas 2 ng hapon. Sa kanlurang baybayin tulad ng Los Angeles, San Francisco at Seattle, mapapanood ito mula alas 1 ng hapon. Sa Canada, Toronto at Montreal ay alas 4 ng hapon, Winnipeg alas 3 at Vancouver alas 1. Kung sumusubaybay kayo mula sa Colombia o Peru, magsisimula ang laban ng alas 3 ng hapon. Sa Venezuela, Bolivia, Paraguay at Chile, magsisimula ito ng alas 4 ng hapon. Samantalang sa Argentina, Uruguay at Brazil, ang unang pito ay maririnig ng alas 5 ng hapon. Sa gitnang Amerika, ang mga tagahanga mula Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua at Costa Rica ay makakapanood ng laban mula alas 2 ng hapon. Samantalang sa Panama, magsisimula ito ng alas 3 ng hapon. Kaya tandaan ninyo, itama ninyo ang inyong mga orasan dahil hindi ito isang karaniwang laban. At narito na tayo sa isa sa mga bahagi na madalas ninyong hinihiling sa lahat ng aming mga video kung saan mapapanood ng live ang laban ng Ecuador kontra Alemanya. Nagbabago ang pagsasahimpapawid depende sa bansang kinaroroonan nyo. Sa Ecuador tayo magsisimula kung saan mataas ang inaasahan. Malaking bahagi ng tansa ng latri sa pagkwalipika ang nakataya at mapapanood ng libre ang laban sa Tele Amazonas. Mapapanood din ito sa D-Sports, DGO at Paramount Plus para sa mga gustong manood sa digital na plataforma. Sa Espanya, mapapanood ang laban ng libre sa launo ng Telebisyon Espanyola. Mapapanood ito sa RTVE Play mula sa kahit anong device at sa DAZN Mundial na may kumpletong coverage ng Copa del Mundo. Sa Portugal, ang laban ay papalabas ng Sport TV. Sa Alemanya, mapapanood ng mga tagahanga ang laban sa pamamagitan ng ARD at ZDF, ang dalawang pampublikong channel na naghahati sa mga laro ng Kopo ng Aleman sa World Cup na ito. Kung nasa Estados Unidos kayo, may dalawang opsyon. Sa Ingles, mapapanood ang laban sa Fox. Sa Espanyol, mapapanood ito sa Telemundo at sa mga platform tulad ng Fox One, Fox Sports App, Fubo at Peacock para masundan ang laban sa kahit anong device. Sa Canada, ang pagsasahimpapawid ay hawak ng TSN, CTV at RDS para sa mga nagsasalita ng Pranses. Sa Timog Amerika, halos buong kontinente ay makakakuha ng signal mula sa DD Sports at may ilang bansa na magpapalabas din ng laban sa libreng TV. Sa Argentina, mapapanood ito sa Telefe, TLC, D-Sports at DGO. Sa Chile, mapapanood ito sa Chilevisión at DD Sports. Sa Colombia, ang laban ay papalabas sa Caracol Televisión, RCN at DD Sports. Sa Peru, mapapanood ito sa America Televisión at DD Sports. Sa Venezuela, sa Televen at DD Sports. Sa Uruguay, Paraguay at Bolivia, pangunahing opsyon pa rin ang DD Sports kasama ang mga lokal na operator na may karapatang magpalabas. Kung di ka nanonood mula Mexico, mapapanood ang laban sa Sky Sports, ViX at iba pang may karapatang World Cup platforms. Para sa mga tagahanga sa United Kingdom, libre mapapanood ang laban ng Ecuador at Alemanya sa BBC One at BBC ePlayer. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saang bansa kayo nanonood dahil mapapanood nyo ang isa sa pinakakapanapanabik na laban sa huling araw ng group stage. Lumalaban ang Ecuador para manatili sa World Cup. Gustong patunayan ng Alemanya na karapat-dapat sila sa titulo. Kapag malaki ang nakataya para sa dalawang koponan, madalas di malilimutan ang laban. Susuri natin kung ano ang kalagayan ng dalawang koponan, ano ang kailangan ng Ecuador para makapasok at bakit ayaw mag-relax ng Alemanya kahit tsak na silang pasok sa knockout stage. Matapos balikan ang mga schedule, dumiretso na tayo sa mahalaga. Kung paano nakarating ang Ecuador at Alemanya sa malaking laban na ito. Kahit parehong malaki ang nakataya, magkaiba ang sitwasyon ng bawat koponan. Simulan natin sa Alemanya. Ang koponan ni Julian Nagelsmann ay kabilang sa pinakamalalakas na pinag-uusapan sa World Cup 2026. Halos perpekto ang simula ng mga Aleman.
Nagdebut sila sa pamamagitan ng isang matinding 7-1 na panalo laban sa Surazao na malinaw na ipinakita mula pa lang sa unang araw na isa sila sa mga pangunahing kandidato para sa titulo. Sa ikalawang laro, tinalo nila ang Costa de Marfil sa iskor na 2-1, isang mas pinaghirapang panalo na nagbigay daan sa kanila na masiguro ang pagpasok sa round of 16 na may kumpletong panalo. Ayaw ng Alemanya na makontento sa kwalifikasyon. Layunin nilang manguna sa Group E at umusad sa knockout stage na buo ang kumpiyansa. Bukod pa rito, alam ni Nagelsmann na ang pagtatapos bilang una ay maaaring magbigay ng mas paborableng katunggali sa susunod na round. Dahil dito, hindi inaasahan na magkakaroon ng maraming pagbabago sa lineup kahit na sigurado na ang kanilang pagpasok. Ipinapakita ng La Mannschaft ang matatag na bersyon sa lahat ng linya. Sa depensa, bihira nilang bigyan ng tsansa ang kalaban makapuntos, habang sina Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz at Dennis Undav ay laging namumukod-tangi sa opensa. Muling pinapakita ng Alemanya ang lakas at husay bilang koponan na nagdala sa kanila ng tagumpay sa maraming taon. Makakaharap nila ang Ecuador sa isang totoong do-or-die na laban. Hindi naging ayon sa inaasahan ng Latri ang World Cup nila. Natalo sila ng 1-0 sa Costa de Marfil sa kanilang unang laban na halos pantay at naresolba sa maliliit na detalye. Pagkatapos nito, nagtapos sila sa 0-0 na tabla laban sa Surazao, isang resulta na labis na nakaapekto sa kanilang tsansa na makapasok. 1 puntos lang ang Ecuador na yon at kailangan nilang talunin ng Alemanya para manatili ang tsansa nilang makapasok sa next round. Pero sa loob ng kampo ng Ecuador, wala ni isa ang sumusuko sa laban. Napakalinaw ng mensahe ng coaching staff buong linggo. Kung magagawa nilang makipagsabayan sa pinakamataas na antas at magamit ang kanilang mga pagkakataon, maaari silang gulatin ang kahit sino. Alam din nila na kwalipikado na ang Alemanya, kaya maaaring may pagbabago sa panimulang 11. Nakasalalay muli ang pag-asa ng Ecuador kina Moises Caicedo, leader sa gitna Piero Hincapié, isa sa pinakamahusay na tagapagtanggol ng koponan, at Gonzalo Plata, inaasahang magdadala ng opensa gamit ang bilis. Kailangang ibalik ng Latri ang bagsit na nawala sa unang 2 laro para magkaroon ng tsansa talunin ang isa sa mga paborito sa titulo. Kaya malinaw na gusto ng Alemanya kumpirmahin ng pamumuno at magpadala ng mensahe sa ibang koponang nangangarap sa World Cup. Ang Ecuador ay nasa do-or-die na laban at hindi pwedeng magpakampante. Kailangan nilang manalo at umasa sa resulta ng laban ng Curaçao at Costa de Marfil para magpatuloy ang kanilang pangarap sa round of 32. Ano ang eksaktong kailangan ng bawat koponan? Madali lang ang sitwasyon ng Alemanya. Sa 6 na puntos sa 2 laro, ang Mannschaft ay pasok na sa round of 32. Sapat na ang isang tabla para makuha nila ang unang pwesto sa Grupo E. Ngunit iginiit ni Nagelsmann nitong linggo na lalaban pa rin ang kanyang koponan para manalo. Samantala, haharap ang Ecuador sa halos imposibleng misyon. Dapat talunin ng Ecuador ang Alemanya at umasa na papabor sa kanila ang resulta ng laban ng Curaçao at Costa de Marfil, depende sa score, para makapasok sa kwalipikadong koponan. At ang La ay nasa ika-16 na pwesto. Ang goal difference ay maaaring maging isang salik na magdulot ng epekto. Convertirse en un factor decisivo. Hindi pwedeng makontento ang Ecuador sa manipis na panalo kung matatalo sila sa kabila.